Miss, pwede bang makahingi ng isang higop ng kape mo? May nararamdaman ka bang masama? Pero nainuman ko na ito. Bakit instant coffee lang ito? Hindi ako pwedeng uminom ng ganitong kape. Pwede bang pakiusap na? Ibilhan mo ako ng freshly brewed. Pero nagmamadali ako para sa isang interview. Miss, parang awa mo na. Sige na nga, magtiis ka muna. Hintayin mo ako, babalik ako. Hello, isang freshly brewed coffee nga po. Pakibilisan lang po. Nagmamadali ako. Malapit na akong mahuli sa interview, malas naman. Heto na po ang kape nyo. Salamat. Heto na ang kape mo. Hindi ganito ang lasa nito. Bakit ka ba ganyan? Kape lang, hindi mo pa mabili ng tama. Sige na, sige na. Hayaan mo na. Malas naman, ano bang nangyayari ngayong araw? Ang scarf nyo po. Pwede ko bang mahiram sandali? Mag-i-interview po kasi ako. Nadumihan ko kasi ang damit ko kanina. Iwan nyo po ang contact details nyo. Isasauli ko po agad pagkatapos. Iyon na iyan. Salamat po talaga. Maraming salamat po. Huli ka na ng 5 minuto. Ang unang round ng evaluation ay isang 30-minute group design challenge. Tapos na ang pagbuo ng mga grupo. Pasensya na po talaga. May nangyari po kasing aberya sa daan. Mabilis akong mag-sketch. Ako na ang bahala sa mga draft. Pwede pa ba? Akong sumali. Pasensya na. May kanya-kanya na kaming trabaho sa grupo. Kung magdadagdag pa kami, kailangan na namang mag-usap-usap. Wala na kaming oras para doon. Sa ganitong klaseng evaluation, ang taong hindi marunong sumunod sa oras, hindi namin pwedeng ipagsapalaran. Magtanong ka na lang sa iba. Walang gustong tumanggap sa iyo. Pwede kang sumuko na lang ngayon. O mag-isa kang bumuo ng sarili mong grupo. Kaya ko itong gawin ng mag-isa. Ang oras ay hindi naghihintay. Kaninong design draft ito? CJ, i-anunsyo ko na ang mga grupong papasa. Ang Group A at Group B ay parehong pasado. Wow! Kasalanan nito ng baliw na nakatagpo ko kaninang umaga. Shenyan, sandali lang. Naghanda ang kumpanya ng biglaang karagdagang test para sa inyo. Ang mga design na ginawa nyo kanina, ginawa na ng logistics department. Ng sample gamit ang mga murang tela. Ang mechanics ng test, gamit ang inyong mga sample. Ibenta nyo ito sa loob ng kumpanya. Ang presyo ay dapat 900 at 99 yuan. Kulang ng kahit 1 sentimo, tanggal na kayo. Ang ganitong klaseng tela, kahit ipamigay mo, ayaw ng mga tao dahil Makati. Paano ito mabebenta ng 900 at 99? Kung hindi nyo kaya, umalis na kayo sa evaluation. Magsisimula na ang oras ngayon. Hello po, ito ang aming disenyo na may temang Modern Minimalism. 900 at 99 yuan lang po. Suportahan nyo po ang mga bagong designer. Gagamit kayo ng basahan para mang-scam. Akala nyo ba charity ito? Tabi nga. Wow! Ang ganda ng pagkakatahi ng damit na ito. Gawa ba ito ng isang independent designer na limited edition? Ito po ay sarili kong disenyo. Iisa lang po ito. Tamang-tama, pupunta ako sa isang avant-garde art exhibition mamayang gabi. Eksakto ang damit na ito. Miss, ibinebenta ba ito? Magkano? 900 at 99 yuan. Magkano? 900 at 99. Ang ganitong uri ng synthetic na tela. Hindi man lang aabot sa 99 ang puhunan nito. Nananaga ka ba ng presyo? Ang ganitong uri ng synthetic na tela. Hindi man lang aabot sa 99 ang puhunan nito. Nananaga ka ba ng presyo? Totoo namang basura ang tela. Hindi ko iyan itatangi. Pero ang pupuntahan mo mamayang gabi ay isang avant-garde art exhibit, di ba? Ano naman kung art exhibit? Dahil ba art exhibit ay pwede nang magsuot ng basahan? Para lang magmukhang sosyal. Ang sentro ng avant-garde art ay pagre-rebelde. Ito ay ang pagbuwag sa nakasanayang aesthetics ng mga elite. Ito ang pinakasosyal na estilo sa mundo ng fashion. Ang tinatawag na high-low contrast. Isuot mo ito. Siguradong magbabago ang pananaw mo. Hindi mo kailangan ng mamahaling seda para patunayan ang halaga mo. Kahit basahan pa iyan. Kapag ikaw ang nagsuot, nagiging avant-garde art ito. Ito ang tinatawag na anti-consumerist effortless look. Grabe, dahil lang sa sinabi mong tungkol sa anti-consumerism. I-scan ko na ang code ngayon. Kapag isinuot ko ito ngayon at sa
art exhibit ay walang humingi ng wechat ko. Babalikan kita bukas para maningil. Huwag kang mag-alala, mapupuno ang contact list mo. Sana ikaw ang pinakamaganda sa lahat mamayang gabi. Kahit na nakapasa ka sa extra test, associate degree lang ang tinapos mo. Hindi ito pasok sa educational standards ng kumpanya. Paumanhin pero hindi ka namin pwedeng tanggapin. Lalo na't nahuli ka pa sa interview. Director Lin, kahit wala akong bachelor's degree, naniniwala ako na para sa isang designer, ang pinakamahalaga ay ang inspirasyon sa pag-design. At nahuli ako dahil may nakasalubong akong baliw sa daan. Kung hindi ko lang siya tinulungan, hindi sana nadumihan ang damit ko. Kasalanan lahat iyon ng baliw na iyon. Magandang araw, President Gu. Ikaw, lagot na. Bakit ang baliw na ito ay si President Gu? Wala na talagang pag-asa. Sandali, sinong nagsabing pwede ka nang umalis? Simula bukas, pumunta ka sa opisina ng presidente. Maging personal assistant ko. Pasensya na, President Gu. Nandito ako para maging designer. Hindi para magsilbi ng tsaa. Sa pinag-aralan mo, kahit anong sikat na design company, ay hindi ka tatanggapin. Ang pinag-aralan at background mo, ang iyong kahinaan, ang pagiging assistant ko lang ang. Ay, pasensya na po. Sasagutin ko lang ang tawag. Shen Yan, bakit tumawag ang manager ng bangko nyo? At sinabing nag-resign ka na. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Ayokong makinig sa paliwanag mo. Umuwi ka na ngayon din. Pasensya na po. May kailangan lang akong asikasuhin sa bahay. President Gu, tungkol sa taong iyon, kukunin pa ba natin siya? Kalokohan. Ang trabaho sa bangko ay isang matatag at permanenteng trabaho. Bakit mo iniwan ang marangal na trabahong iyon? Ano bang balak mong gawin? Niyan, hindi mo ba alam na pinapahiya mo kami? Sa harap ng mga kamag-anak at kaibigan. Ang maging designer ang pangarap ko, bata pa lang ako. Bakit hindi niyo ako maintindihan? Mapapakain ka ba ng pangarap mo? Sa bangko, maraming gustong makapasok doon pero hindi makapasok. Pero ikaw, basta-basta ka na lang nag-resign. Ang pagiging designer ang gusto ko. Ayokong mabuhay ng may pinagsisisihan. Kapag itinuloy mo iyan, ituturing ko na hindi kita naging anak. Hello, si Shen Yan ba ito? Ako ang EUC Director ng Gu Group. Sinasabihan kita na pumunta sa Gu Group bukas para asikasuhin ang iyong pagpasok sa trabaho. Gu, ito po ang schedule ng mga meeting niyo ngayong araw. May meeting po kayo sa supplier mamayang 3:00 ng hapon. Ganyan ba talaga ang balak mong isuot? Sa pakikipagkita sa supplier, malinis naman po ang suot ko. Maayos naman tingnan, may problema po ba? Ang ayos mo ngayon. Mukha kang estudyante. Dito sa atin, isa tayong top-tier na fashion design company. Dala mo ang imahe ng Gu Group. Assistant niyo po ako. Hindi ba't ang husay at galing sa trabaho ang mas mahalaga kaysa sa itsura? Sa industriya ng fashion, ang pagiging elegante ng bawat isa mula ulo hanggang paa, ang nagsisilbing pinakadirektang professional business card. Ipagtimpla mo ako ng kape. Wala ka man lang pakiramdam. May sayad ba ang taong to? Pati pananamit ko pinapakialaman. Gu, heto na po ang iced americano nyo. Less ice at may extra shot ng espresso. Kape ang pinapatimpla ko sa'yo. Hindi lason. Gu, ginawa ko po yan. Nang eksakto sa gusto nyo. Ang ibig kong sabihin sa less ice ay 3 pirasong yelo lang. Ulitin mo. Sige po, Yenmite. Gu, ulitin ko na po ngayon din. Pinagpipilitan mo pa rin yang kape. Makinig ka sa payo ko. Kilala si Emily Gu bilang secretary killer. Noong nakaraang buwan, 3 sekretary na galing sa sikat na school. Ang nasisante dahil lang hindi nila makuha ang timplang gusto niya. Pinalaya sila agad. Ano? Sinisante. Dahil lang sa isang basong kape. Ang mismong sinabi ni Emily Gu, ang taong hindi man lang alam ang panlasa ng boss niya, ay walang magagawang tama. Sa tingin ko, mabuti pang mag-resign ka na habang maaga. Hindi ako pwedeng masisante. Hindi ako naniniwalang. Wala man lang akong makikitang clue. Nahanap ko rin. Ganitong-ganito ang kulay. Gu, ang kape niyo po. Akala ko, nandoon ka na sa EUC para kunin ang clearance mo. Ito ang huling basong. Sinubukan kong timplahin ngayong araw.
Kung hindi pa rin po kayo satisfied dito, kusa na po akong magre-resign agad. Hindi ko na po kayo istorbohin. Pwede na. Mabuti naman at hindi ka ganoon katanga. Gawin mo ulit ito bukas sa parehong standard. Ito na ba ang pinagpuyatan ng design department? Sa loob ng isang buwan, puro ba basura ang pinapasahod ng Gu Group? Gu, 10 araw na lang bago ang fashion show. Sa sobrang gahol sa oras at kailangang magtipid. Binase na lang namin ito sa mga dating gawa. Sa taas ng standards nyo, kahit ang Diyos mahihirapang gawin yan. Kaya ko pong gawin yan. Assistant ka lang na taga-timpla ng kape. Anong alam mo, huwag kang manggulo rito. Madaling magsalita ng tapos. Bakit mo nasasabing? Kaya mong lutasin. Ang problemang hindi magawa ng buong design department. Bigyan niyo po ako ng 5 araw. Siguradong, makakagawa ako ng perpektong disenyo. Kapag wala kang napakitang resultang magugustuhan ko sa loob ng 3 araw, lumayas ka na agad. Paano matatapos yun sa loob ng 3 araw? Hindi ba't gusto mong tumulong? Kung ito lang hindi mo magawa, paano ka makakatulong? Sa loob ng 3 araw, baka kahit pattern making hindi mo matapos. Xiao Shen, sumuko ka na ngayon, para hindi ka mapahiya ng husto. Pakitingnan po, ang kintab at bagsak ng tela. Hindi siya mukhang makapal o malaki tingnan. Anong ginamit mong pang-support dito? Ito ay dekalidad na heavy silk mula sa ating bansa. Pero mahirap gumawa gamit ang silk ng ganitong. Matigas at 3 nalinyada ng balikat. Ginamitan ko ito ng nakatagong fishbone support na tabas. Hindi lang nito perpektong na ipapakita ang ganda ng kurba ng isang babae, kundi sinisiguro rin ito ang matinding kaginhawaan. Nakita niyo ba? Ito ang disenyong kailangan ng Goose. Ang gown na ito ang itatalagang pangunahing disenyo para sa susunod na quarter. Ipaalam sa purchasing department. Bumili ng bulto-bultong telang silk. Ang roofing textile na ito ay 7 o 8 taon ko ng katrabaho. Para sa pagbili ng telang silk, sa kanila na tayo kukuha ang formaldehyde residue ng telang ito. At ang Ye Value Test Report ay peke. Hindi pumasa ang lahat ng datos. Magdudulot ito ng allergy sa balat. Depektibo ang mga ito. Sino ka sa akala mo? Sa isang high-level meeting, may karapatan ba ang isang maliit na assistant na gaya mo na magkalat ng chismis dito? Sisantehin siya agad. Ang tauhan ko. Kailan mo pa naging karapatang pagsabihan? Dahil nabanggit ni Director Zhao ang tungkol sa patakaran. Tingnan natin ang mga datos ayon sa patakaran. 3 beses na mas mataas ang formaldehyde sa limit. Gusto mo bang gamitin ang ilang dekadang reputasyon ng Goose para lang mapuno ang sarili mong bulsa? Huwag kang masyadong mayabang. Hawak ko ang 15% ng shares ng Goose. Kapag naglakas loob kang ibasura ang proyektong ito ngayon, bukas na bukas ay hihikayatin ko ang ibang shareholders na bawiin ang puhunan. Sige ba? Tingnan natin kung ang Goose ba ang unang babagsak o kung ang mga baho mo ang unang mabubunyag. Huwag kang mag-alala, Lao Zhao. Naayos ko na ang lahat para sa annual meeting. Basta't mapatalsik si Guyancy, ang kickback mula sa kontrata ng roofing ay makukuha pa rin natin. Kay malas naman. Malaking halaga ng transfer sa personal na account ng Vice President, mga kagalang-galang na direktor, dahil sa pagpanig ni President Gu sa isang maliit na assistant. Kinalaban niya ang ating pinakamalaking supply ng tela. Ito ang naging sanhi kung bakit ang production line ay ganap na nakatigil ngayon. Ang lugi kada araw ay umaabot sa 7 numero. Iminumungkahi ko na simulan ng Board of Directors ang emergency impeachment procedure. Dapat magbitiw si Guyancy at akuin ang pananagutan. Ibigay ang kapangyarihan sa pamamahala. Sinabi ko na, hindi kailangan ng Goose ang isang mapanlin lang na supplier na ito. Madaling magsalita ng tapos. Saan ka pa makakahanap ngayon ng ganoon karaming dekalidad na stock ng heavy silk? Kayong lahat, tila, wala kayong karapatang pilitin siya. Kinakatawan ko ang France, Leon Silk, at ang 3 top workshops mula sa Italy upang formal na magsumite kay President Gu ng exclusive direct supply agreement para sa susunod na quarter. Kahit pa nakakuha ka ng supply, hindi nito maitatago ang pagiging diktador mo at ang pag-api mo sa mga veterano ng kumpanya. President Gu, ito ang kumpletong ebidensya laban sa Vice President at Director Zhao sa nakalipas na 3 taon. Kung paano nila ginamit ang roofing textile
para mangurakot at magpayaman. Legal department, tumawag agad ng pulis. Security, kalag ka rin palabas ang dalawang anay na ito ng ating industriya. Magsampa agad ng kaso. Senior, lumipas man ang maraming taon, ang paraan mo ng paglilinis ng sariling bakuran ay katulad pa rin noong nasa universidad tayo. Napakabilis kumilos ah. Z, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Lumipad ka pabalik para sumaklolo. Si Ina Song ay isang top investment banking executive sa Wall Street. Bagay na bagay talaga sila ni President Gyu. Isang perpektong pares na magkapantay ang antas. Sakay na, gabi na, ihahatid na kita. Sakay na, gabi na, ihahatid na kita. Malaki ang naitulong mo sa nangyari ngayong araw. Wag na po, President Gyu. Uminom ako ng kaunti sa loob kanina. Gusto ko sanang maglakad-lakad muna. Magpahangin. At saka, may ilang detalye pa. Sa pattern, na hindi ko pa lubos na naiisip. Plano kong bumalik sa kumpanya para mag-overtime. Kahit mag-overtime ka, hindi naman siguro makakahintay ang isang gabi. Wag na po talaga. Kakarating lang ni Emes Song sa bansa, dapat mo siyang samahan muna. President Gyu. Una na po ako. Old Chen. Mauna ka nang magmaneho pabalik. President Gyu. Bakit po kayo bumaba? Hindi ba't sinabi ko nang gusto kong maglakad-lakad mag-isa? Sinabi mo lang na gusto mong magpahangin at maglakad pabalik. Hindi mo sinabing bawal sumabay ang iba. Sabay na tayo. Sa totoo lang, sa piging kanina, parang hindi ako makahinga. Ang lahat ng pakitang tao at pagpapanggap doon ay nagpaparamdam sa akin na napakalayo ko na sa paggawa ng purong disenyo. Kaya ba nagmamadali kang tumakas pabalik sa studio? Ang pagdidisenyo lang ang tanging pinaghugutan ko ng lakas. Sa industriyang ito, wala akong koneksyon. Ang mga gawa ko lang ang magsasalita para sa akin. Para respetuhin ako ng mga tao. Shen Yan, hindi mo kailangang patunayan ang iyong pinagmulan sa kahit kanino. Dahil sa mga mata ko, lagi kang nagniningning at walang sinumang makakapalit sa iyo. At saka, sa pagitan namin ni Song Zi, magkakilala lang ang mga magulang namin. Iyon lang iyon. Ayaw kong magkaroon ng maling akala ang strategic partner ko. Dahil lang sa mga taong walang kinalaman. Tungkol sa akin. Shen Yan, gumising ka sa katotohanan. Nandito ka para maging pinakamahusay na designer. Hindi para mangarap na maging Cinderella. President Gyu. Natupok ng husto ng apoy ang lahat. 2 buwang pinaghirapan. 800,000 piraso ng damit. Lahat ay naging abo. Sa makalawa na ang araw ng delivery, ang penalty sa breach of contract ay aabot sa 300 milyon. President Gyu. Kahit bumili ulit ng tela at magmadali sa paggawa, kahit himala ay hindi makakagawa ng ganoon karaming stock. Ang tanging paraan ngayon ay magdaos ng press conference. Umamin sa pagkakamali, humingi ng paumanhin, at subukang bawasan ang pinsala sa reputasyon ng brand. Hindi tayo pwedeng sumuko at magbayad lang. Kung walang stock, ibebenta natin ang konsepto. Kalokohan. Shen Yan, anong alam mo, isa ka lang assistant. Kung walang damit, gusto mo bang hangin ang bilhin ng mga customer? President Gyu, palitan natin ang orihinal na pagbebenta ng stock at gawin itong global limited edition tiered presale. Sa loob ng 3 araw, hindi natin kailangang gumawa ng 800,000 piraso. Kailangan lang nating gumawa ng 8 set ng pinakamahusay na concept sample clothes. Isama pa ang online GC virtual fitting. At gawin itong krisis na. Gawin nating isang kakaibang hunger marketing strategy. Fitting. Hunger marketing. Akala mo ba laro-laro lang ito? Naubos na ang lahat ng mamahaling tela sa sunog. Sa loob ng 3 araw, ano ang gagamitin natin para sa 8 pinakamagandang sample? Trapo ba? Ang ginagawa mo ay lalong maglulubog. Sagus sa isang malaking easy disaster. Tama siya, Gyu, masyado itong delikado. Paano kung hindi matapos ang mga sample? O hindi ito magustuhan ng mga kliyente? Masisira ng tuluyan ang reputasyon ng Goose. Nasunog ang mga mamahaling tela sa main cabin. Pero marami pang basic material sa cabin 2, pati na rin mga retaso. Ang tunay na disenyo ay nakasalalay sa istruktura at pagkamalikhain. Hindi sa paggamit ng mamahaling tela. Gagamit ng retaso para sa main collection. Ito na ang pinaka-nakakatawang biro sa buong mundo. Gyu,
Mariin akong tumututol sa baliw na planong ito. Sumasang-ayon ako sa plano ni Shenyan. Kalokohan ito. Isa lang siyang assistant na halos hindi pa nakakahawak ng pattern-making machine. Ang 300 milyong penalty at ang reputasyon ng Goose ay sapat na dahilan para sumugal. Simula sa segundong ito, opisyal nang magsisimula ang Hunger Marketing Pre-Sale Plan. Sa susunod na 72 oras, ang Design Department, Logistics Department, at EC Department ay nasa ilalim ng ganap na pamumuno ni Shenyan. Ako na isang direktor, susunod sa assistant. Kahit sino rito, kasama ka na, Dai Wenbo, ay dapat sumunod ng walang kondisyon sa mga utos ni Shenyan. Sino mang magpabaya o magdahilan, sa kritikal na oras na ito, ay dapat agad na magbitiw at lumaya sa Goose. Tapos na ang meeting. Assistant Shen, may problema. Ang Nirvana pleated sample ay kulang ng mahalagang dark pattern stiff fabric para sa suporta sa baywang. Gaano karami ang kulang? Kahit kalahating metro lang. Gamitin mo ito. Hindi po pwede ito. Ang suot ninyong suit ay custom-made. Masisira ito kapag ginupit. Kung ito ang makakabuo. Sa huling bahagi ng disenyo, doon makikita ang tunay nitong halaga. Hinding-hindi ko kayo hahayaang matalo. Sinisiguro ko na sa fashion show, lalampas ng 10,000 beses ang halaga nito. Shen! Ang tagumpay ng pre-sale na ito ay dahil sa koordinasyon ng Design Department. Ang project bonus at accomplishment report na ito. Napirmahan ko na. Pumirma ka na lang dito sa tabi ng pangalan ko. Director. Sa loob ng 3 araw na nagtatrabaho ang lahat, natutulog lang kayo sa opisina nyo. Hindi man lang kayo pumasok sa pattern room. Ngayon, kukunin nyo ang kredito. Masyado naman kayong gahaman. Shen Yan, huwag kang masyadong mayabang. Alamin mo ang lugar mo. Tagatimpla ka lang ng kape. Na assistant sa sales office. Huwag mong masyadong itaas ang sarili mo. Assistant nga ako. Pero ang tagatimpla ng kape na ito, ang nakagawa ng hit design na hindi mo magawa sa loob ng 3 taon. Iniligtas ko ang trabaho mo bilang direktor. Gusto mong gamitin ang pinaghirapan ko para sa pabuya. Manigas ka. Ang data na ito, direkta ko itong iulat sa Board of Directors. Magkita na lang tayo. Shen Yan. Talagang binibigyan mo ako ng sorpresa. Hello, Ma. Sasabihin ko sana sa inyo ang isang magandang balita. Nian, bumalik ka na agad. Biglang nahimatay ang papa mo. Ma, wag po kayong mag-alala. Anong nangyari kay papa? Ma, wag po kayong mag-alala. Anong nangyari kay papa? Sabi ng doktor, malala ang pagdurugo sa utak niya. Naglabas na sila ng critical condition notice. Pumunta ka na rito agad. Doktor, pakiusap po. Gamitin niyo po ang pinakamahusay na gamot. Basta mailigtas lang ang papa ko. Kahit magkano ay babayaran ko. Huminahon po kayo. Masyadong malakas ang pagdurugo sa utak ng pasyente. At masyadong malalim ang lokasyon nito. Eksaktong nakadagan ito sa central nervous system ng brainstem. Sa ngayon, susubukan ko lang na mapanatiling stable ang lagay ng pasyente. Pero sa ngayon, anumang oras ay maaari siyang mamatay. Ma, Doktor. Wala na po ba talagang ibang paraan? Maliban na lang kung makuha natin ang pinakamahusay sa neurosurgery. Si Academician Zhang. Pero puno na ang schedule niya. At hindi man lang siya mahagilap sa ngayon. Lalo na ang papuntahin siya rito para mag-opera. Sino ang kamag-anak ni Shen Jiangwo? Ihanda na agad ang operating room. Ako na ang bahala rito. Guyansi. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Maayos din ang lahat. Old Shen, sa wakas ay gising ka na. Tinakot mo kaming mag-ina. Bakit ka umiiyak? Matanda na ako. Pero mahaba pa ang buhay ko. Huwag kang matakot, ayos na ako. Ang binatang ito, mukhang kagalang-galang. Niyan. Boyfriend mo ba siya? Napagod siya nitong mga nakaraang araw. Pa, hindi po. Siya si President Gu ng kumpanya namin. Boss ko po siya. Dahil gising na po kayo, Uncle. Magpahinga po kayo ng mabuti. May meeting pa sa kumpanya. Mauuna na po ako. Niyan. Magsabi ka ng totoo kay Mama. Boss mo lang ba talaga siya? Walang executive ng malaking kumpanya.
ang magbabantay sa ospital araw-araw. At gagamit pa ng koneksyon para tulungan ang papa mo na makakuha ng espesyalistang mahirap kontakin. Ma, boss ko lang talaga siya. May mahalagang proyekto. Ang kumpanya kamakailan. At nakatulong ako ng malaki. Mabait lang si President Gu sa mga tauhan niya. Kaya siya tumulong. Wag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Sa katayuan niya sa buhay, paanong magkakaroon ng ugnayan sa akin? Nagkamali ang papa sa paghusga sa iyo noon. Ngayon, nakikita ko na. Ang President Gu mo ay isang mabuting tao na marunong tumanaw ng utang na loob. Niyan. Kapag magaling na ang papa mo, kailangan nating ilibre si President Gu ng hapunan para pasalamatan siya sa malaking tulong niya. Sige po, pag-usapan natin yan kapag nakalabas na si papa. President Gu, mukha kayong payat. Pero bakit ang bigat nyo? Kahit sa mga business dinner, hindi ko kayo nakitang uminom ng ganito karami. Ingat sa hagdan. President Gu, lasing na po kayo. Ipagtitimpla ko po kayo ng honey water. Shen Yan. May puso ka ba talaga? Anong sinabi mo? Doon sa kwarto sa ospital. Ang bilis mong lumayo sa akin. Ganoon ba ako kahiyahiyang ipakilala? Kailangan ko pa bang malasing para lang lumapit ka ng ganito sa akin? Shen Yan, gusto kita. Huwag mo na akong iwasan. President Gu. President Gu. Magandang umaga. Ito po ang schedule nyo para sa araw na ito. Iwan mo na lang dyan. Ano po? President Gu. Tungkol po sa nangyari kagabi sa may pintuan nyo. Masyado akong maraming nainom kagabi. Wala na akong maalala. Ako kasi, kung ano-ano ang nasasabi kapag lasing. Wala naman ba akong nagawa sa iyong hindi maganda? Wala po. Pagkapasok nyo po kagabi, ay agad kayong bumagsak sa sofa at nakatulog. Wala po kayong sinabi. Ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon. Ang pre-sale profit points para sa second quarter. Paki-audit at ibigay sa finance department. Gawin nyo ulit. Kung wala na, maaari ka nang lumabas. Sige po, President Gu. Lalabas na po ako. Magkunwari ka pang walang maalala. Ngayon tuloy. Nasayang lang ang pagtatapat mo. Hindi na naman ako nakaabot sa sweet and sour pork ribs. Mag-i-instant noodles na naman ako. Masusukan na ako. President Gu. Ito ay ang bagong private chef sa bahay. Medyo mahina ang ulo. Naparamihan ang luto niya. Sayang naman kung itatapon. Ika'y umubos nito. Hindi ako kumakain ng tira-tira. President Gu. Ang private chef niyo po. Alam na alam ang panlasa ko. Nagkataon lang. Kumain ka na lang. Ang dami mo pang sinasabi. Sandali lang po, pakihinto muna ang inyong ginagawa. Dahil alam ni President Gu na. Pagod kayo sa pag-overtime nitong mga nakaraang araw. Nagpa-order siya ng afternoon tea. Diyos ko. Ito yung pinakamahirap pilahan sa buong syudad. Kahit anong slice ng cake dito. Higit 100 ang presyo. Mabuhay si President Gu. Assistant Shen. Ito ay espesyal na bili ni President Gu. Alam niyang paborito mo. Ang kanilang sea salt lychee rose roll. 10 piraso lang ang siniserbe nito bawat araw. Nagpautos pa si President Gu na pumila para mabili ang kaisa-isang piraso. Si President Gu. Ano ba talagang balak niya? Pasensya na. May ganito pala. Kagandang babaeng nakatago sa kumpanyang ito. Ako si Kinyu. Mula sa Urban Construction Group. Hi, maganda. Pwede bang makuha ang WeChat mo? Pasensya na, Young Master Kin. Oras po ng trabaho ngayon. Hindi po ako nagbibigay ng personal na WeChat. Sandali. Kung ayaw mong ibigay ang WeChat mo, ayos lang. Pero sagutin mo ang isang tanong ko. Shen Yan, may boyfriend ka na ba? Wala po. Basta wala kang boyfriend, ayos na. Simula sa araw na ito, ako, si Kinyu, ay formal ng manliligaw kay Shen Yan.